Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Dito ang pag-uusapan naman natin ngayon mga kapatid ay tungkol sa tagas ng kisame. Ang kisaming ito ay slab. Bali, ang bahay na ito ay halos 30 years na. Ay magpipinis na sana kami ay umulan ng malakas. Kaya may mga partes na tumagas. Lakas ng ulan mga Mas maganda kasi pagka bago natin ipinis waterproofing natin. ang kisame, lalo na pag slab kasi sa taas niya ay naka-tiles. Kaya matagal na hindi umulan kaya hindi namin nakita na may mga tagas pala ang bahay na ito. Kaya nang nakikita nyo napakalakas po ang ulan. Sa garahe, sa lagayan ng mga palay at sa garahe, bali slab po yan, pinapakita ko may mga partes na tumagas. Kaya buti na lang umulan at nakita natin ang nagiging problema ng bahay na ito. Pero bago po natin panoorin ay humihiling po ako sa inyo ng like, share and subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Gaya ng pinapakita ko dito ay ito na yung sa itaas ng bahay. Bali nilalagyan ko ng marking yung mga partes na stagnant ang water niya. Bali nag-i-steady yung tubig dyan kaya yung tubig ay pumapasok sa mga pagitan ng tiles. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung partes na mataas na bahagi na may tubig at ginuhitan ko, linagyan ko ng marking para alam ko yung tatabasin ko. Mas maganda kung lagyan natin ng guhit yung mga partes na ating igra-grinder para yung tubig ay bababa. Punasan lang natin na mabuti para lagyan natin yan ng masking tape para medyo straight naman yung ating kakating ng tiles. Bali lalagyan natin ito ng kanal na halos kulang na 1 pulgada para medyo maluwang. Kasi nagiging problema ito ng may-ari ng bahay. Nirepair nila ang tiles na ito. Nirepair nila ang bahay tapos nilagyan ng tiles kaso hindi nilagyan ng waterproofing sa ilalim. Kaya nagkakaroon ngayon ng problema sa ilalim lalo na sa kisame. Kasi yung kisame niya ay lalagyan namin ng fake nara. Bali konkreto yon, slab. Kaya kailangan walang tagas yung kisame para hindi naman sayang yung materials na ating ginamit. At hindi naman tayo mapapahiya sa may-ari ng bahay. Kaya ang ginawa namin dyan, pinaluwang namin yung mga pagitan ng tiles, yung salbungan. Gaya ng ginuguhitan ko dito ay bali sa kabilang terrace ito, sa banda lang na butas dun sa dulo. Bali kadugtong din ito ng aking tinatastas na tiles o nilalagyan ng kanal na konti para yung tubig ay hindi siya nag-i-steady. Kasi pag nag-i-steady yung tubig dyan ay pumapasok sa may pagitan ng tiles. Kahit na may grout dyan ay papasok at papasok pa rin yung tubig dyan. Kaya pumapasok yung tubig sa ilalim ng tiles. Yung pagta-tiles po kasi nila ay halos nakadikit. Wala siyang agwat. Halos hindi papasok yung kutsilyo o pang-cutter na ginagamit namin sa pagitan ng tiles kasi sobrang dikit talaga. Mas maganda kasi pag may gap ang tiles natin para malagyan natin ng buong buo yung pagitan ng tiles. Kaya ang ginawa namin dyan, grinder namin ito kasi nag-i-steady rin ng tubig yan. Pati sa kabila, grinder ko rin, nilagyan ko rin ng kunting awang para papasok yung tubig kasi yung wala siyang klebe, hindi bumababa yung tubig. Kaya ang ginawa ko dyan, pinalong namin yung mga pagitan ng tiles para yung tubig ay para yung ilalagay namin na Pioneer Marine Epoxy ay pasok na pasok talaga. Kasi pagka yung gap ng tiles ay medyo maliit o masikip,
mahirap ipasok yung Pioneer Marine Epoxy. Kaya ginawa namin dyan ay pinadaanan namin ng tile cutter para lumawang ng konti. Kasi pagka nagtagal ito at hindi natin lalagyan ng Pioneer Marine Epoxy ANB, ay masisira lang ang pintura natin sa ilalim. Kaya mas maganda pagka siguraduhin na natin na malagyan lahat ng Marine Epoxy ang mga pagitan ng tiles na ito. Pero bago tayo maglagay ng Marine Epoxy, ay pagkatapos mag-grinder, yung mga pagitan ay steel brushin natin para matanggal yung alikabok. At sundan natin ng vacuum cleaner. Kung wala namang vacuum cleaner, pwedeng tubig. Pasiritan niya ng tubig para yung mga alikabok ay matatanggal talaga. Pero mas maganda pagka may vacuum cleaner kayo o compressor, pwedeng bugahan yung mga pagitan ng tiles, mga kapatid. Kaya ang nagiging problema kasi ng mga bahay ay, lalo na ngayon tag-ulan, ay maraming nagtatanong sa akin tungkol sa waterproofing. Ang Marine Epoxy ay pwede ring gamitin pang waterproofing. Ngayon, ang timplada natin sa Pioneer Marine Epoxy ANB ay pares lang, equal ang dami nila. Kung gaano karami yung pula, ganun din sa puti. Kaya lang pagka naglagay na tayo, kailangan nating haluing mabuti hanggang sa isang kulay siya para mas lalong matigas at sigurado na walang sablay ang ating trabaho. Ang Marine Epoxy ANB ay all-purpose. All-purpose po ang nakalagay dyan. Kaya pag sinabing all-purpose, pwedeng ceramic, pwede sa plastic, pwede sa glass. Lahat po pwede. Mas matibay kasi ang Marine Epoxy pagka rekta sa konkreto o sa tiles. Huwag nyong gagamitin ang Marine Epoxy ANB pag halimbawa may pintura, ay kailangan tanggalin yung pintura bago kayo maglagay. Kaya namin grinder yan para papasok talaga sa loob yung Marine Epoxy ANB. Karamihan kasing nagiging problema sa mga bahay natin ay yung tulo. Isa sa mga nagbibigay ng sakit ng ulo pag may tulo ang ating bahay, lalong-lalo na pag malakas ang ulan, ay kunting tulo lang sa bubong natin ay halos naiirita na tayo. Kasi mas maganda pagka umuulan ay wala tayong nakikitang tumatagas na tubig. Ito ay ginastusan nila ng malaki sa pagpipintura, pero sa tiles, dun naman tayo nagkakaroon ng problema. Sa ilalim ng tiles ay nagkakaroon ng tubig. Kaya ang ginawa namin dyan ay gaya ng nakikita nyo, nilagyan namin ng Marine Epoxy. Kailangan pasaka mabuti sa ilalim. Halos doble nyo ng 3 beses sa pagpapasak. Tapos kayo rin para hindi mahirap maglinis. Mas maganda kasi pag naglagay kayo ng Marine Epoxy ay susundan ka agad ng tubig o kaya yung basahang basa para mas madaling linisin. Kasi pagka tumigas ang Marine Epoxy ay napakahirap linisin. Gaya ng ginagawa ng kasama ko, habang ibinabatak ko o pinapasakan ko yung mga pagitan ng tiles, ay sinusundan naman ako sa paglilinis. Kasi ang Marine Epoxy ANB ay ilang minuto ay tumitigas na yan. Kaya wag nyong hayaang tumigas ang Marine Epoxy. Kasi pag tumigas po yan ay halos hindi nyo na po matanggal. Lalo kayong mahihirapan. Kaya habang basa pa, kailangan sinusundan na kayo ng naglilinis. Pwedeng gamitin ang foam o kaya basahan. Kailangan lagi kayong nagpapalit ng malinis na tubig. Ganyan lang ang technique, mga kasama, mga kapatid, para ma-waterproofing ang ating bahay. Sinubukan ko rin ang Flexiban pero hindi umubra. Kasi ang Flexiban pagka nagtatagal o kaya nabababad ng tubig ay lumalambot siya. Kaya mas maganda ang Pioneer Marine Epoxy, napakatibay at talagang hindi tatagos ang tubig dyan. Kahit steady yung tubig,
Hindi siya lalambot, hindi gaya ng ibang mga pang waterproofing na lumalambot siya pag nabababad ng tubig. Gaya ng Flexiban ay hindi po pwede talaga. Naranasan na namin yan, kaya ang ginawa namin ay marine epoxy ang ginamit namin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsubaybay at panonood sa aking mga bagong upload na video. Sana ay meron kayong kunting natutunan sa aking mga tips o mga video kong ito, ay nakapagbigay ako ng kunting kaalaman sa inyo. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe. Tagas o tulog? Tulog. Tulo ng tubig. Ito yung levy niya. Ito pababa. Kaya lang kulang pa to sa marine epoxy. Naging ano na, triangle. Kurang pa yan. Ha? Kurang pa eh. Bali na tayo. Naunag tiyang ka lang, kurang nga to eh. Ha? Kurang pa ito, naunag na ito. Kurang pa eh. Good. Pero pa silang.